The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which enlightens everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by man's decision, but of God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Merry Christmas. Pagod na yung mga nagsiserve. Ano po? Nag-aantayan na kung sino maglalagay. Kanina naman, first reading pala, kumanta na ng Alleluia yung choir. Ano po? Antok na yun. Ano po? Sabi ng isang pari, antok na antok ako. Kantahin yung mahabang papuri. Paupuin ng mga tao. Kinanta yung pinakamahabang papuri. Pinaupo. Ay, tapos na yung papuri. Nakatulog si Father. Ginigising si Father. Father, tapos na po. Sabi ni Father, ipaulit mo. My dear friends, my brothers and sisters, what is the face of Christmas for you? Ano ang mukha ng Pasko? Sa bawat edad, sa bawat lugar, sa bawat marahil kilalalagyan, may mukha ang Pasko. Kayo po, ano po mukha ng Pasko nyo ngayon? Yung aking pamangkin, nag-post, pinadala yung ng mga namamasko sa bayan nila. Ano po, sasabihin ko na ako sa Lucena. Namamasko, namamahay-mahay yung mga tao. Pasko po, Pasko po. Ano? Hindi ko alam sa inyo, namamahay-mahay. Tapos, nag-comment siya, galit sila sa 20. Anong galit sa 20? Pag 20 lang daw binigay mo, galit sila. Ano pa? Very entitled. Very entitled. Feeling yata nila, lahat ng dadaan nila, naghanda ng 1,000, no? Na ikaw, nagsusumikap ka na kahit paano, makapagbigay ka kahit 20. Hindi po ba, na? Ano sabi ko sa inyo, yung mga bata doon sa dating parokya, Pasko, nagbibilang sila na pamaskuhan, tinatanong ko, kumusta kayo? Ano sagot ng mga bata? Mahina, Father, mahina. Christmas has become a commercialized event. Di po ba, no? Ano na nangyari? Sabi nga ay, hindi naman lahat merry ang Christmas ngayon. Dahil may isang parokya, malaking area niya, nasunog. Nasunog. Ha? Ano sabi natin? Manakawang ka na? Huwag ka lang masunugan. Pero may kaibigan ako, nag-post, namatay ang nanay.
masunugan ka na, huwag ka lang mamatayan. Lalong-lalo na pag Pasko, di pa ba? No? I prayed hard for the people whose parents are sick. My dear friends, my brothers and sisters, doctors go sick also. Dalawang pari na kaibigan ko, nag-message, bumabati ng Merry Christmas. Yung isa nakahiga na. Dating may kidney transplant. Yung isa naman may cancer. So kahit pari ka, hindi ka spared. Hindi ka spared. May kanya-kanyang mukha ng Pasko. Are we entitled to a Merry Christmas? Well, I do not know. But if you know how to appreciate what you have, regardless whether it is Christmas or not, your life will be happy. As many times I have said this, the secret of a happy life is a grateful spirit, not the season. Not the season. It is being grateful, being able to appreciate what you have and never complain by comparing yourselves with other people. Be grateful, because the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. They were the one who says, thank you. The sad story nowadays, when you give children a gift, some of them would simply say, ito lang? Ito lang? My dear friends, my brothers and sisters, what have we become? What have we become? As a person, this is my 61st Christmas. As a priest, this is my 25th Christmas. But as a stroke victim, this is my second Christmas. Nobody knows. You can never be complacent about life. As I've said many times, to go to bed in the evening, it is your power. To be able to sleep, perhaps, is your power. It is in your freedom. But to wake up in the morning is not yours. It is a gift. Maraming nagplano kagabi kung anong gagawin ngayon, pero hindi na nagising. At maraming nagplano kanina para mamayang gabi, ang malungkot, di na sila aabot. That's the reality. That's the reality. My dear friends, my brothers and sisters, Christmas is a time to appreciate what we have. This is the time to appreciate what we have. What is the first reading trying to tell us? Be the bearers of good news. Be the bearers of good news. Ako, kung tatanungin niyo ako, sino yung mga taong dapat niyong iwasan? Yung mga reklamador. Yung mga reklamador. Yung wala nakitang mabuti. Yung palaging kulang ang meron. Di ba, ano? Ano bang nirereklamo natin? Perhaps many of you knew the story that last year, September 17, it was a very normal day. I had a 7 o'clock mass. I had a wedding at 3 o'clock. I'm supposed to have dinner with some friends at 8 o'clock in the evening. At 5:15 in the afternoon, I had a stroke. Completely paralyzed. Completely paralyzed. What is the problem with stroke? You can talk, but you cannot move.
You can talk, but you cannot move. How frustrating it is. So frustrating na pag nilalangaw yung mukha mo, ni hindi mo mapatay. Hindi mo mabugaw yung langaw. Walang kapangyarihan ang sarili mong katawan, no? Kaya nga, habang gumagalaw ka pa, i-appreciate mo. Habang nakakakain ka pa, i-appreciate mo. Habang nakakalakad ka pa, i-appreciate mo. What you're able to do, learn to appreciate. I always remind children, the young people, that you will not have that strength forever. Hindi ka palagi malakas. Huwag niyong kakalimutan yun. And Christmas is not the time to pig out. Pig out. Ano ibig sabihin ng pig out? Lumamon. Para pag Pasko, walang ginawa yung iba kundi lumamon, no? Hindi man lang kumain, lumamon talaga eh. Yung feeling nilang hindi sila magugutom bukas, no? Nakalimutan nila. Kahit Pasko, may kolesterol ang lechon. Di ba, ano? Banat ng banat. Banat ng banat. Ang saya-saya ng Pasko, bago mag-New Year, nasa emergency room. Di ba, no? Huwag naman, Father, huwag naman. Ay, bakit? Sino may kasalanan nun? Di ba, no? We take things for granted. Don't take things for granted. You can never find a reading that says during Christmas you eat. You cannot find a reading during Christmas that you indulge. Because the first Christmas was a Christmas without Christmas light, without a Christmas song, not even a bed to stay. There was no food. A Christmas about the reason why we are celebrating this season today. And what is that? The Word was made flesh. The Word was made flesh. And I want you to take note, and hopefully, before the day ends, you take time to say these words to the people that God has given you. I always say this during weddings. I say this during funerals. But it's good to say this during Christmas. Put into words who you are. Number one, this is the time to say thank you. This is the time to say thank you. Appreciate. Pinagluluto ka, pinaglalaba ka, ginigising ka sa umaga, inaayos ang gamit mo. Have you said thank you? Husbands and wives must learn to say thank you again. Thank you. Diba? Thank you. Takot na tayong sinasabihan ng thank you, kaya pag sinabihan tayong thank you, sagot mo kagad, ano na mahihingin mo? Diba? Diba? Hindi na tayo marunong eh. Learn to say thank you. Have you asked the question, if you have an aging parents, how many Christmases they still have? Have you asked those questions? Then try to ask the question, how many more Christmases your parents have? If you are the parent, you ask yourself,
how many more Christmas I have? Di ba? Huwag nyo nang antayin next year, baka wala na kayo. Learn to say, thank you. I guess many of you have heard this, that one of my formators in the seminary, the late Father Ben Carlos, my spiritual director, missed our breakfast. So, I went to his room, and when he opened his door, he was fully dressed in full regalia. We call it clerical, black, with Roman collar, with suit, with belt, with socks. So I asked him, where are you going? Why you did not tell us that you have an appointment this morning? Ano sabi niya? Wala. Uy, ba't kayo bihis? Sabi niya, kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para pag nakita nyo, at least decente ako. Diba, no? Maganda din yun. Pagkatapos ng Paskong ito, mamayang gabi, magbihis kayo. Diba? And try to feel and understand that you don't have the luxury of time and everything is a gift. Everything is a gift. So learn to say thank you to the people who have been part of your life. Second, do not be afraid to say, I'm sorry. Don't bring your heartaches to the next year. Huwag nyo nang dalhin sa susunod na taon ang sama ng loob ninyo. So, learn to say, I'm sorry. Learn to say, I'm sorry. The most hurt persons are your mothers. Learn to say, I'm sorry. I always remind children, bakit ba mas nakikinig kayo sa inyong mga barkada? Why do you listen more to your colleagues rather than your parents? You ask the question, sila bang nagpalaki sa inyo? Sila bang nagpadede? Sila bang nagdamit? Sila ba ang nag-ayos habang kayo lumalaki? Sila ba ang nagsabi sa Diyos nung ikaw may sakit, Lord, sana ako na lang? Di ba? Tapos ngayon, malalaki na kayo? Ni hindi kayo marunong magpasalamat? At pag kayo nagkamali, hindi kayo marunong humingi ng tawad? Father, huwag mo na ako sumbatan. Di ba, ganun na? Hindi kita sinusumbatan, pinapaalala ko lang. Di ba, ano? And third, go beyond the romantic side of love. And what is that? Learn to say, I love you as a sign of commitment. Learn to say, I love you. As I've said many times, love is to order ourselves for the good of the other. When you say, I love you to your parents, it's one way of saying, I will try to be a better person tomorrow than today. Be a better person. Be a better person. Kung kayo ay mayayaman, mukha naman ang iba sa inyo, di ba, no? Kindly say thank you to your kasambahay. Kung may katulong kayo, magsabi naman kayo na thank you. Hindi porke pinapasahod nyo sila, hindi nyo kailangan magpasalamat. Learn to say thank you to your katulong, to your kasambahay. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, kung may pera yan, hindi yan magtsatsaga sa inyo. Kung may pera yan, hindi yan magtsatsaga sa inyo. Again, Christmas is a time not to shop, not to eat. Yung aming katabing bahay sa seminaryo,
Kanina pang alas 7, nagkakaroke na. Walang tigil. Pati yung aso ko, galit na eh. Di ba? I was hoping pag uwi ko mamaya, tapos na sila. Pero feeling ko, hindi pa eh. Kasi yung alas 10 kanina, mas malakas na eh, kaysa sa alas 7 eh. Lasing na. At habang nakakainom, lalong feeling mo, gumaganda ang boses mo, di ba ba, no? Yun ang masakit eh. Ha? Ayaw mo naman magsabing sana may atakihin dyan para matigil. Well, that's the only way perhaps they can celebrate Christmas. So be it. May kanya-kanyang mukha ang Pasko. Pero ang mahalaga sa Pasko ay ang salitang nagkatawang tao. Let your word, my dear brothers and sisters, bring life to others. Say thank you. Say thank you. I'm sorry I have to say this to wives. Wives, I'm sorry I have to say this. This is a real story from the confessional. Hindi nyo naman kilala, kaya pwedeng share. No? Ng babae ang lalaki. The man committed adultery and he was confronted by his wife. Ano sabi ng babae? Mas maganda ba siya? Sabi ng lalaki, hindi. Mas bata ba siya? Hindi. Mas mayaman ba siya? Hindi. Mas sexy ba siya? Hindi. Kung mas maganda ako, mas bata ako, mas sexy ako, mas mayaman ako, bakit mo ako pinagpapalit? Ang sagot ng lalaki, kasi hindi siya bungangera. Hello? I'm sorry I have to say this. Wives, alam ninyo, ang pinaka-sexing bahagi ng katawan ninyo, ang inyong mga labi na nakatikom. Ako na magpapaalala, mga misis. Kaya nga nung pandemic, gumanda ang maraming babae. Dahil naka-face mask. That's the real story. If you want to be loved by your husband, I'm not saying it's a valid reason, but if you talk less, you will have a happy husband. Even though they say, a happy wife, a happy life. A happy husband, suspicious wife. Diba, no? My dear friends, my brothers and sisters, what I'm trying to say, words are powerful. Words are powerful. Learn to say thank you. Do not be afraid to say I'm sorry. And go beyond the romantic way of saying I love you. I love you. Let this Christmas be a time of putting life in our words. Amen. Ang akin pong taos-pusong pasasalamat sa lahat ng inyong tulong, suporta, lalong-lalo na para sa ating Love a Parish program. We have the Stars of Grace this December so that we can gather more funds and be able to give at least an extra month to the beneficiaries of Love a Parish program. Ano po? Maraming salamat. Suklian nawa ng Diyos ang inyong mga kagandahang loob. Ano po? Yung mga bata po, meron pong apple. Yung bata lang. Ano po? May apple. At ang matatanda ay mayroong kalendaryo. Ano po? 1 calendar per family. Ano po? Yan lang aking pwede pamasko sa inyo. Ano po? Tama po ang date niyan, 2024. Akalila 2023. 2024 po yan. Ano po?
Again, my brothers and sisters, don't take your words for granted. Don't take your words for granted. By the word of God, everything comes into fulfillment. The world was created. But because we are looking for someone we can touch, the Word was made flesh. Your Word will be made flesh in the way how you say it. Walang buto ang dila, pero minsan, pag nakasugat ng puso, panghabang panahon na. Be careful with your words. Take time to say, thank you. I'm sorry, and I love you. Don't wait for tomorrow. Tomorrow might not come. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Merry Christmas.